Isa yan sa mga reason kung bakit critical ako sa buwaka ng inang pulboronic government na ito. Isa sa reason kung bakit critical ako ay nakikipagsabuatan sila sa smuggler. Isa sa mga dahilan kung bakit critical ako, hindi dahil gusto ko mag-ambassador, kundi dahil gusto ko mag-ambassador, kung di nakikipagsabuatan sila sa Kaysayarot, pinalalabas pa nila sa kulungan ang mga non-bailable cases. Aside from that, isinasama pa nila sa kanilang mga travel abroad. Sino dun sa Senado ang naglalaban? Si Ontiveros. Ontiveros, ikaw. Imbestigahan mo to. Di ba? Lagi kang naepal sa buhay na pinaglalaban mo ang human rights, ang pang-aapi sa kababaihan. Sumabay ka kay Tulfo. I-check nyo sa raffles kung sino ang mga, huwag na lang natin tawagin pukpukita, kawawa naman, mga biktima. Mga kababaihang inapi. Pero kasi once na inapi ka, ibig sabihin, it's against your will eh. Di ba? Pag against your will, pwede kang mag-file ng case. Pero you tolerate na pumapasok ka sa ganong klaseng mundo, hindi ka inapi. Kasi sa halip, naging part ka ng problem. Dahil nga yung mga pera sa bayan, pera ng loto, pera ng mga mananaya, napupunta sa inyo. Imagine nyo, kayo umaasa kayong manalo sa loto dahil gusto nyo maging mayaman, hindi naman kayo mananalo. Kasi nga, ang nananalo, mga kamag-anak, isa yan sa mga in-expose ni Raffy Tulfo, pero wala nang follow-up. So hanggang sa umpisa lang siya kasi nga after that hearing nung nagtapang-tapangan siya, natuwa na nga tayo dahil bidabidaan siya doon. Oh wow, baka ito mahubaran na kung sino ito mga loan bettors. Pero 'di ba? After few days na bago ulit mag-hearing, 'di ba? In-expose ko sa inyo na bina-backdoor siya. Kinakausap siya ni Butod na wag nang ipitin ito si Mel Robles, si Langka diyan sa PCSO. See? Nagkamali ba ako? Tapos ng second hearing, wala na. Yung pala, lumipad na si Langka sa Japan. So, resign Kuting Jr., sabi ni Palangga. Nasa shopping na family ni, mas shopping ng family ni Tulfo, sabi ni Maria Socorro Mejia. Hello, Palangga. You know what? Ikaw, sa Raffy Tulfo, ang dami mo ng pera dahil sa pag-exploit mo sa mga problema ng mga Pilipino, yung buhay nila, pinagkaperahan mo na sila. Dapat nga ipagtanggol mo eh. Dahil ito yung mga pumupunta sa show mo na inaapi talaga, pinagkikitaan mo lang. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung may kakilala ako, may kaibigan ako, na lumapit sa kanila, ang issue is, may problema sa kanyang contractor. Ano ang sabi ng team mo, Tulfo? Ay, hindi nyo itatakil yan. Ayaw. Although pinangako nyo yun eh. Okay? Pinangako nyo sa kliyente nyo. Wala naman na yung kaso doon sa kanila, okay? Hindi naman siguro mapapahamak yung kaibigan ko kasi hindi naman siya. But anyway, sige, ganito na lang kasi ayokong mapahamak yung mga taong walang kinalaman, na hindi naman ako nanghingi ng sa kanya ng permiso, pero ganito na lang. Tulfo, 'di ba ayaw nyong i-ere yung mga problema ng mga lumalapit sa inyo kapag ang mga nakakabangga medyo may mga sinasabing tao, may sinasabi kahit papaano, may kakayahan, may pera kahit papaano, may millions. Okay? Ayaw nyong i-ere, ayaw mo, Tulfo, ayaw ng team mo, i-ere dyan sa iyong Tulfo whatever show na yan. Kasi ang sabi ninyo, ito mga kababayan, hindi po kasi magbabiral yan. Imagine nyo mga kababayan, alam nyo na ngayon. Ang sabi ng team ni Tulfo, hindi po kasi magbabiral yung ganyang issue. Ang gusto ni Tulfo na isama dyan, yung nagtsutsuk-tsaka na nahuli ni Mister, nahuli ng pinsan, nagaganituhan, nagaganon. So yan ang gusto niya para pagtatawanan itong mga kawawang mga Pilipino na nasadlak na nga sa ganoong karimlang buhay. Ganong klase ng status ng buhay sa mga, mga squatters area. Okay, makahirap. Yun naman ang number one victim eh. Yun ang ginagamit. So, doon pa lang, hindi si Tulfo para sa katarungan. Kasi humihingi ng hustisya yung taong gustong ipadinig yung kanyang hinaing dito sa contractor na ito. Pero ayaw ni Tulfo kasi nga, hindi magbabiral. Diba? So, ano ang silbi ni Tulfo dyan sa Senado? Hindi siya para sa Pilipino, hindi siya boses ninyo. Kasi kung totoong boses ninyo si Tulfo, mga kababayan, na kayo ay Tulfonatics pa rin, kung totoong boses nyo siya, dito pa lang, sa unang hearing, pangalawang hearing, sa PCSO, hinubaran niya na at binokelya na sa inyo na binabackdoor siya ni Butod at ni Milyonaryo. Ibig sabihin, pinakikiusapan siya na huwag silang puruan sa Sa ngalan ng 1 bilyon? Kasi yun ang nakarating sa atin eh. Kaya tinatanong ko kay Tulfo, natanggap mo ba? Pumayag ka ba? Natanggapin ng 1 bilyon? Kasi wala ka eh.
Wala ka na, after all. Wala ka nang binatbat. Puro ka kasinungalingan. Kaya nga ulit-ulitin ko, challenge ka namin, ipatawag mo. Ipaano mo yung immigration? Ha? Ipasapina mo at sa susunod ng hearing, alamin mo bakit isang linggo na malagi si Robles sa Japan. Ano ang misyon niya? Nagbobola din ba ng loto doon? Nagpanalo doon? Ano yung misyon niya? Meron ba siyang charity doon? Kasi ang misyon ng PCSO ay magbigay ng mga libreng konsultasyon, mga ayuda, mga tulong para sa mga nangangailangan. Ano ginagawa niya sa Japan? Tulfo, at ipa-surveillance mo ang Raffles. Anong ginagawa ng mga kababaihan na nagrurumbo sila doon sa Raffles residences na yon, based sa ating informant? Ito bang pinagkakabala nila sa daming issue na kinaharap ng PCSO para patunayan nila kung sino, patunayan kung sino itong mga loan bettors na sinasabi mo, Tulfo, galing na rin sa nganga bells mo na itong mga nanalo na ito ay mga may nagsabi sa'yo na kamag-anak ni Langka o ni Milyonaryo. Tapos second hearing, mga palangga, hindi niya na-mention na ang mga nanalong loan bettors ay kamag-anak ni Robles. Kaya nga sabi ko, baka kamag-anak pa ni Butod yan, ang mga nananalo. You know what? Kung gusto nilang maging transparent sa Pilipino, lahat sila dyan sa Senado, mga kababayan, lahat, wala tayong i-exempt. Ipatawag talaga ang mga totoo, mga totoo, yung mga dummy o mga loan bettors. Pasuot sila ng maskara kung gusto nilang, ayaw nilang malaman nila, gusto nilang iprotektahan yung identity. Kasi sa cross-examination, alam mo, ganito yan, sa korte man o sa investigasyon ng Senado, kapag ang tao, kinross-exam mo, nanalo siya, let's say ako, kunyari ako, ikaw, Miss Maharlika, kunyari, nanalo ka daw, yes, nanalo ako, kunyari, September ako nanalo, nanalo ako kasi nung bago ako tumaya, tinayan ko yung numero ng birthday ko, 0921, So, eto. So, actually, tumaya ako dito sa Mandaluyong, di ba? Doon sa loob ng Mandaluyong, kung saan ang tinayaan ko ay si Butod, kunyari. Di ba? So, kahit pa ikot-ikutin ka ng magtatanong sa'yo, mga palangga, if it's personal knowledge, personal experience, kahit takpan mo pa, kahit balutin mo pa ang magiging mga resource person na sila ang nanalo, malalaman ng taong bayan na sila ay talagang nanalo sa loto base sa kanilang mga sagot. Marlika, kailan ka nanalo? Tumaya ako sa Mandaluyong. Okay? Ang bumandra doon, isang ahas na teller na si Butod. Nakita ko, yung kanyang, ang kanyang tiyan ay busyad, ang kanyang mata ay luwa, mga ganon, di ba? Maalala mo kung sinong tinayan mo. Luya, tapos ang kanyang skin ay, parang mga ahas na nagpapalit ng balat. Tapos, habang bumibili ako ng lotto ticket, ganon si Gaga, so doon ako bumili sa outlet na yon. So anong ginawa mo, Maharlika, nung nalaman mo na ikaw ay nanalo? Syempre, tumalon-talon ako ng bonggang-bongga. Tanungin mo ako, anong ginawa mo? Ano ang first thing na ginawa mo nung nalaman mo na ang number mo 09212222 ay nanalo? Di kinausap ko yung jowa kong Bruce ko, o mga ganon, di ba? So madali mong ma-explain yon pag kinross-exam ka. Tapos anong ginawa mo? Okay. So pumunta ako sa Lotto outlet, sa PCSO pala, pumunta ako, tapos nandoon si Robles, ang sabi ni Robles, magpalit ka ng damit. 'Di ba? Para hindi ka makilala. Pero ang totoo, yung mga nanalo doon, ninakaw nila yung mga pictures nga doon sa clothing company para i-edit-edit. So bakit, Tulfo, ayaw mong ipatawag yung mga nanalo para i-cross-exam dyan? You know what I mean? Sabi ni Sense Slapper, accurate ang physical description. Di ba? Kasi, lalo na pag fresh pa nangyayari. Kung mga isang taon, makakalimutan mo, well, kung panalo ka sa loto, hindi mo makakalimutan yung date na yan kasi yun ang mga tatandaan mo. So, yung mga circumstantial events ng buhay mo, okay, lalo na yung mga fresh na nangyari, maaalala mo yun. December, yung nanalo, hindi mo makalimutan. Ako, alam ko kung ano yung mga pangyayari ng mga taong involved sa corruption noong December. Alam ko yung mga taong nakausap ko. Alam ko yung mga sinasabi nila. Kahit lasingin mo ko, di ba? Sasagot pa rin ako ng tama. Yun at yun ang sasabihin ko sa'yo. Kasi nagsasabi tayo ng totoo. Kasi narinig natin, naranasan natin, na-experience natin. So bakit hindi dinadrag ni Tulfo itong mga loan bettors na ito? Kasi nga, sinabihan na siya ni Butod at ni Langka na wag nang i-drag ang PCSO. Kasi nga, ang question again, nabayaran ka na ba ng 1 bilyon, Tulfo? See? Nakakaawa talaga kayo. Ngayon, yung mga humingi ng tulong, di ba? Hindi na kayo makahingi ng 50,000 dyan sa PCSO.
Wala daw pera. Yun ang mga nagre-report sa akin na nagme-message. Hindi nila alam sa akin sila nanghingi ng tulong. Ano man ibigay ko sa inyo palangga? Wala naman ako sa gobyerno. Diba? I try my best na mailapit sa mga taong natitira na lang, nakakilala ko. Alam mo, ang daming lumalapit sa akin. I'm sorry, hindi ko kayo kayang tulungan. Ito yung isa sa frustration ko. Na all I thought, nung sinuportahan ko itong buwaka ng inang butod, mudlo, itong kuting na ito, akala ko makakatulong ako sa inyo para i-relay ang mga problema nyo na mabilis. Pero di ba? June pa lang, ay dinisband na nila, dinisrupt nila, pinutol na nila ang mga communication namin, particularly yung sa OFW. That isa yan sa mga reason kung bakit critical ako sa buwaka ng inang pulboronic government na ito. Isa sa reason kung bakit critical ako ay nakikipagsabuatan sila sa smuggler. Isa sa mga dahilan kung bakit critical ako, hindi dahil gusto ko mag-ambassador, kundi nakikipagsabuatan sila sa Kaysaya Road. Pinalalabas pa nila sa kulungan ang mga non-bailable cases. Aside from that, isinasama pa nila sa kanilang mga travel abroad. Yan ang ikinagagalit ko dahil yan ay pagtatraidor sa bayan. Paglilin lang sa ating lahat.